Good morning. Good morning mga kapatid. Happy Sabbath. Yes, welcome po ang lahat ng mga kapatid ngayong umaga sa araw ng Sabat na ito. At ang ating mga bisita, marami po tayong bisita, hindi natin nakikita. Diba? Amen. Mga kasama natin ngayon sa ating panambahan. Okay po, kamusta po ngayon na tayo ay nakakaraos ng 2023 at nakarating tayo sa year 2024. Ano po yung naramdaman niyo mga kapatid? Diba? Sobrang thankful talaga tayo sa ating Panginoon dahil nakarating tayo sa taong 2024 at pinagpala tayo. Panalangin natin sa Panginoon na tayo lahat ay pagpalain pa sa year 2024 at gumawa ng kanyang kalooban, di ba? Para marami ang madala natin sa kanyang harapan na mga kaluluwa. Yun po. Tayo po muna sa pagpatuloy po mga kapatid. Sabbath school? Alive. Alive? Sabbath school. God is good? All the time. All the time? God good. Okay, purihin po natin ang ating Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo muna at mag-inat-inat. Diba? Kung tayo pinagpala at tayo po ay malakas sa year 2023, ngayong 2024 ay mas malakas pa tayo at gagawin natin ang malakas na pagsalubong, paggawa natin sa year 2024 ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Yung apat na iyon mga kapatid, embrace, engage, empower, and expand. Gawin po natin mga kapatid. Embrace, engage, empower, Power. expand. Expand. Ulit. Embrace, engage, empower, and expand. Okay? Maraming salamat po. Sa expand po. At sa pagpatuloy, ang ating pong Sabbath School program sa umagang ito, sa kanyang pangalan o kataas-taasan. Yun po ang ating word of the day sa umagang ito. At sa pagpatuloy po, ay ating pong bigay ang pagkakataon sa ating sung leader para sa ating opening song, Buhay ang Sabadong Eskwela. Tayo na po ay tumayo para sa ating opiniso. Atin pong amitin ang buhay na Sabado Eskwela. Nagdiwanag ang paral ng Sabado ng langit na ang layunin nito. Nagtagumpay ang mapalad ng pag-asa pagkat si Jesus ang nangunguna. Buhay ang Sabadong
taas ng mga kalangitan, siya magpapala sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat po sa araw ng Sabat na iyong pinagkaloob sa amin at sa buhay na aming tinanggap sa araw na ito. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na kami gabayan ng banal na Espiritu, Panginoon, na maging prepare, Panginoon, sa pagpapalang inyong ibibigay sa amin sa araw na ito. Panginoon, hindi pinapadalangin ko mga kapatid na Panginoon na papunta pa lamang dito sa sambahan na sila inyong pagkaingatan. Hindi, Panginoon, kapatid namin na may mga karamdaman sa mga oras na ito, physical, mental, spiritual, Panginoon, emotional, nawa sila inyong kapitan, Panginoon, nawa ay sila ay inyong pagganingin, Panginoon, kung saan man sila ngayon. Ganyan din, Panginoon, sa pagdamit ko na gabayan ng Banal na Espiritu, bawat isa, lalo ng mga participants, Panginoon. Kailangan po, patawarin pa po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Good morning and happy Sabbath po mga kapatid. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year! Yan, tayo po'y masaya dahil tayong muli ay nagsama-sama sa araw ng Sabat na ito. Before po ako magsalita, ay invite ko po kayo para sa ating pong short prayer. Panginoon ay makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa Sabat na pinagkaloob po sa amin. Panginoon, papasalamat po kami sa patuloy na pag-iingat po sa amin. Panginoon, ngayong oras na ito, hindi po namin ang inyong presence at gabay po mula sa inyo, Panginoon, nawa pong amin mapakinggan at amin pong gagawin ay namin sa inyong hulog. Panginoon, tulungan po nawa ako sa aking pong short message, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, patawarin po kami sa aming pagkukulap at kasala sa inyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ang aking pong special feature daw ngayong Sabat ay stewardship. Ano pong pagkakaintindi natin sa stewardship, di ba? Stewardship is conducting or supervising or managing of something. Ibig sabihin po mga kapatid, pag-iingat po sa ipinagkaloob po sa atin. Pagiging responsable. Ano po ang isang bagay na bukod sa talent ay binigay sa atin ng Panginoon? Kung wala pong maling sagot. Time. Treasure. Yan. So, ang akin pong napiling idalin sa inyo ay ang importance po ng time. Kasi, nung sinabi sa akin ni Mama na kung pwede daw ako mag-special feature ng stewardship, inisip ko, ano kaya pwede kong dalhin sa kanila? Tapos, kasama sa realizations ko nito mga past few days or months is yung time. Kasi, ang daming pong nangyari nung mga past few months na hindi ko expected, tapos ang dami rin mga siyempre alam natin, di ba, yung nangyari kay Auntie Joy. Yeah. Pero, before that, ayan, meron ako dito mga facts about time. Number 1, time is precious. Bakit nga ba precious yung time? Kasi precious siya kasi importante yung oras kasi hindi po natin siya kayang ibalik. Kung anong nangyari ngayon, hindi mo na siya pwedeng i-rewind na hihiling tayo sa Panginoon. Panginoon, pwede bang isa pa ulit na chance? Diba? Pwede pa ulit, Panginoon, ganito. Pwede pa ulit, Panginoon, ganyan. Kasi isang beses lang natin gagawin yung mga ginawa natin, yung mga desisyon natin sa buhay. So pagka nagkaroon tayo ng regrets, di ba parang nakaka-disappoint? So, dapat kailangan bigyan natin ng kahalagahan yung oras. Kasi di ba, binigay sa atin to ng Panginoon. So, dapat pakaingatan natin at gamitin natin sa mga bagay na importante kung paano natin gagamitin. So, dapat mga kapatid, i-assess po natin yung ating mga sarili kung paano natin ginagamit yung time natin na binigay sa atin ng Panginoon. Yun. Isa pa, time can be brought. Yun nga, sabi ko nga kanina na hindi po natin kayang ibalik yung binigay sa atin na oras. Kaya kung meron kayong mga galit sa ating mga puso o kaya mga negative na nararamdaman natin, dapat mga kapatid, alisin natin yan. Kasi hindi natin kayang ibalik yung mga oras na binigay sa atin kung mag-iiwan tayo ng mga grudges sa ating mga puso. So, paano kaya pagka nagsisi tayo sa huli, no, dapat pala ginawa ko na lang. Dapat pala si kapatid, ganito, dapat pala hindi ko siya, di ba? Kasi katulad nung accident nila Uncle and Auntie Joy, di ba mga kapatid? Walang nag-expect nung nangyari yun, mga kapatid, di ba? Kaya dapat pahalagahan natin yung bawat oras na binigay ng Panginoon. Kasi hindi natin mababalik na
na pagsisihan natin sa huli. Kaya nga pagsisisi kasi sa huli. Di ba, pagsisihan natin sa huli, yung isang bagay. Dapat pala hindi na lang ako nagalit sa kanya kasi last time na pala. Mga ganun mga kapatid. Kasi sobrang importante ng oras mga kapatid. Yan. One day has only 24 hours. So, tama nga naman. 24 hours na naman yung one day. So, ano po yung point nun? So, sa loob ng 24 hours, dapat mga kapatid, ginagawa natin yung bagay na importante. Kung nag-glorify ba natin yung Panginoon, kung minahal ba natin yung mga kaibigan natin, kung minahal ba natin, binigyan ba natin ng importansya yung pamilya natin, di ba? Sa loob ng 24 hours na umiikot, kailangan yung bagay na mas importante yung ating gagawin, di ba? Kung pinalagaan ko ba yung magulang ko, nagtrabaho ba ako ng maayos, ganun mga kapatid. Make the most of your time. Kasi, kagaya nga po ng sinasabi ko pa ulit-ulit, limited lang talaga yung oras natin na binigay sa atin. Kaya dapat, kung ano po yung mas importante sa atin, kung ano po yung bagay na nakakasiya sa atin, gamitin po natin ng tama, di ba po mga kapatid? Mag-spend po tayo ng oras sa ating pong family. Kasi yung trabaho, nandyan lang naman yan, di ba mga kapatid? Kasi hindi naman iikot yung buong oras na, buong buhay natin sa trabaho. Meron kasi ako napanood na clip siya, video clip siya na yung buong father siya na buong buhay niya, ginugol niya lang sa trabaho. So, nawawalan na siya ng oras sa family niya, sa anak niya. Tapos, biglang namatay yung asawa niya. So, nandun yung pagsisisi niya. Huwag na tayo dumating sa ganung point, di ba mga kapatid? Na kasi yung oras natin, ginugulang natin sa pagtatrabaho kasi gusto natin mabigyan ng maayos na buhay yung family. So, nandun yung Panginoon para mag-provide ng pangangailangan natin. Ang kailangan lang natin is magtiwala sa Kanya, tsaka gamitin lang sa tama yung oras. Kasi hindi buong buhay natin, nandyan yung tao, di ba? Kasi hindi natin malalaman kung kailan siya kukunin, kung kailan ba siya, hanggang kailan lang ba yung buhay niya. So, dapat magkaroon tayo ng yung paano tayo maalala ng isang tao. Kasi, yung life is shorter than what we think, di ba mga kapatid? Kasi akala natin, ganito lang yung buhay. Yun pala, mas shorter ang buhay kaysa sa naiisip natin. Yun. Spend time to those that matters. Most of all, mga kapatid, kailangan natin i-spend ang time din sa pag-ministry, di ba mga kapatid? Nandyan lahat ng bagay na yung mas importante, pero importante din kung paano tayo magkakaroon ng oras sa Panginoon. Nagsisimba ba tayo? Kung ginagawa ba natin yung part natin bilang katiwala niya sa pagbibigay ng salita ng Panginoon, di ba? Kung alam niyo po, di ba, nung na-accident sila Uncle at si Antidor, kung alam niyo po, galing po sila nun sa ministry. Diba? Kung alam niyo po yun. Kaya nung nangyari yun, parang ang dami kong realization sa oras. Kasi hindi talaga natin masasabi yung oras, di ba, mga kapatid? Kaya kailangan talaga sa pinaka-importante natin gagamitin. Tapos, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa hindi naman po importante, di ba? Ang isilan ng buhay, mga kapatid, nagsilan yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. Kung igugugol natin yung sa mga wala namang halagang bagay, o kaya sa mga galit natin, o kaya sa mga negative na nangyayari sa buhay natin, di natin kontrolado yun, mga kapatid. Kung ibubusan sa mga ganong bagay, mga kapatid, parang
hindi natin na-enjoy yung buhay. Kasi dapat maiksi lang yung time na binigay sa atin ng Panginoon eh. Dapat i-spend natin yun sa importante at sa ministry. Yan, galing sila nun sa ministry. Kaya nung yung nangyaring unexpected na yun, parang naano ko sa oras. Sabi ko, hindi pala mahaba yung oras natin dito sa mundo. Di na ganun. Sabi kung kailan tayo mawawala, kung kailan kukunin ng Panginoon yung buhay natin. Kaya dapat talaga na spend natin siya sa mga bagay na importante at kung paano natin siya gagamitin. Kung ginamit ba natin siya ng tama, kung ginamit ba siya natin sa pag-share ng salita ng Panginoon, di ba mga kapatid? I-assess natin mga kapatid kasi time is limited talaga. Di ba nga po time is gold? Sabi sa kasabihan. So, tama naman talaga, time is gold. Kasi di naman natin mababalik yung nakaraan sa ngayon eh, para mabago. Ang kailangan lang po natin gawin, itama yung present natin. Itama yung, kasi na lesson learn na tayo dun sa past, di ba? Sa past time. Kailangan itama natin yung present time na dapat natin gagawin. God give us of time. So in return, di ba nga gift sa atin ng Panginoon yung time. So, kung paano natin ibigyan din ng gift si God, is yung gamitin po natin ng tama. Kasi bigyan niya tayo ng, sabi nga po sa Bible, di ba? All things beautiful in its time. Kaya dapat gagamitin natin siya dun nga po sa mas importante at sa mas mahalaga. Ayan. Meron po akong iiwan sa inyong verse na basa siya sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 8. Wait. Ecclesiastes 3 verse 1 to 8. Kung may Bibles po kayo dyan, sabi niyo po mga tabi, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 8, to everything there is a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pick up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rent and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. So yun mga kapatid, inyo pong i-absorb yung sinabi ng Panginoon doon sa verse na yun. Huwag natin sayangin yung oras, di ba mga kapatid, sa mga hindi naman importante at hindi binigay sa atin ng Panginoon. Imbis na i-spend natin siya sa kung ano po yung nagmamatter talaga sa buhay natin, sa family, sa mga friends, di ba? Most especially sa pagsiserve natin sa Panginoon. Kasi nga, di na po natin talaga mababalik yung oras. Ang kailangan lang po natin is yung present, doon tayo mag-focus at doon po tayo magkakaroon ng time kung paano natin maitatama yung past natin na time, di ba mga kapatid? Wala namang rewind sa mundo eh. Ang meron lang yung present. Diba? Doon po tayo babawi. Lahat naman tayo may oras sa mundo. So, kailangan magmahalan tayo mga kapatid. At iwasan natin yung mga hindi maganda para sa atin sa bawat isa. Kasi, di ba,
Kasi hindi na, maiksi lang ang buhay, maiksi lang ang oras. Kung spend natin yun sa mga hindi naman mahalaga, walang kwenta mga kapatid. Parang, ano ang purpose ng buhay, di ba? Na wala ka ng ganon. So, instead, i-ano natin sa Panginoon. Host natin sa Panginoon at sa mga mahalaga. Tsaka kung paano tayo matatandaan ng mga tao sa paligid natin. Paano ka namuhay, paano ka naging liwanag, di ba mga kapatid? Paano mo na-share yung gusto ng Panginoon na i-share natin sa kanila. So I hope po mga kapatid ay nai-assess natin yung mga sarili natin sa ating mga oras, no? Kasi sobrang precious ng oras mga kapatid. At yun lang po and maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Ang ating pong mission stories or sa quarter na ito ay manggagaling po sa Southern Asia Division. Ang mapupuntahan po ng ating pong 13th Sabbath offering sa March ay mga school po sa India. Ngayon po, tunghayan po natin kung gaano po naging importante sa isang tao ang magandang simula at ang pagsasanay sa kanya sa eskwelahan. So, tunghayan po natin ang kwento ni Simon. Pangsanlibutang ulam. Isang magandang simula. Simon, January 6, India. Si Simon ay nakatira sa Northern India. Hilig niya ang pagtakbo. Idol niya sa takbuhan si Usain Bolt, ang Jamaican sprinter na kilala bilang pinakamabilis tumakbo sa buong mundo. Hindi makakalimutan ni Simon ang sinabi ni Usain Bolt sa isang interview sa TV. Sinabi niya, "Nag-training ako ng 4 na taon upang tumakbo ng 9 na segundo." Namangha si Simon na ang isang atleta ay handang magsanay ng maraming taon para lang tumakbo ng ilang segundo. Napagtanto niya na ang pagsasanay ay dapat na napakahalaga para sa mga runner. Napagtanto din ng mga magulang ni Simon na napakahalaga ng pagsasanay. Naisip nila ang tamang pagsasanay para kay Simon nang maghanda ito sa pagpasok sa paaralan sa kanilang bayan sa Ani. Gusto ni Itay na pumasok si Simon sa isang Seventh-day Adventist school at gusto niya ng rekomendasyon kung alin ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Si Simon ay 5 years old pa lang. Inirekomenda ng kapatid ng tatay ni Simon na doon siya pag-aralin sa school malapit sa bahay nila, mga 10 minutong lakad lang mula sa bahay nila. Kaya doon pinag-enroll si Simon sa Adventist school para makapagsimula ng kindergarten. Sa unang araw ay ayaw pumasok ni Simon sa school. Umiiyak siya habang naglalakad sila ng nanay niya papuntang paaralan. Umiyak din siya nang iwan siya ng nanay sa school. Takot na takot si Simon sa loob ng classroom kapag hindi niya nakikita ang kanyang nanay sa loob. Ngunit madaling napawi ang mga luha ni Simon sa kanilang klase ng morning devotional. Nagustuhan ni Simon ang kanilang pag-aawitan patungkol kay Jesus. At ganun din ang Bible story na ikinwento ng principal. Di nagtagal ay nagsimula na din siyang makipagkaibigan sa iba pa niyang mga kaklase. Masaya siya sa kanilang pagkukwentuhan, pag-aaral at paglalaro. Masaya siyang kasama niya ang kanyang mga kaklase. Lumipas ang 1 taon at pumasok naman si Simon sa grade 1, pagkatapos ay natapos din niya ang grade 2, grade 3 at grade 4. Habang nag-aaral siya, natutunan niyang maging tapat at matulungin kagaya ni Jesus tulad sa Biblia. Natuto din siyang tumakbo. Isang araw, sinabi ng kanilang teacher sa kanila na dapat kayong tumakbo dahil mabuti ito sa inyong kalusugan. Kaya nagpasya si Simon na tumakbo araw-araw. Imbes na maglakad papunta sa school, tumatakbo siya.
Minsan nga nakipagkarera siya sa mga kaibigan niya para tingnan kung sino ang mauunang makarating sa school. Minsan, late siyang umalis ng bahay at kailangan niyang tumakbo para makarating sa paaralan sa tamang oras. Pagkatapos ng kanilang klase, pumunta siya sa parke malapit sa kanyang tahanan at tumakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatakbo sila ng 5 hanggang 10 minuto, nagpapahinga, at pagkatapos ay tatakbo uli hanggang makabuo ng 30 minuto. Noong unang tumakbo si Simon ay nahirapan siya at nag-init siya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naging mas madali na ang pagtakbo niya. Pagkatapos ng ilang buwan na kanyang pagtakbo araw-araw, halos hindi na siya pinagpapawisan. Napakasarap ng pakiramdam niya pagkatapos tumakbo. Bumuti ang kanyang pakiramdam at mas madali niyang nagagawa ang kanyang takdang aralin. Natutunan ni Simon ang kahalagahan ng ehersisyo. Sinabi ni Ellen White, ang iyong mga kalamnan ay ginawa para magamit, hindi para maging hindi aktibo. Kung regular kang mag-eehersisyo, sabi niya, mas magiging balanse ang iyong isip, magiging mas dalisay at mas mataas ang iyong pag-iisip, at magiging mas natural at malusog ang iyong pagtulog. Ang iyong mga iniisip sa sagradong katotohanan ay magiging mas malinaw at ang iyong mga moral na kapangyarihan ay mas masigla. Testimonies for the Church, Volume 3, Pahina 235. Nalaman ito ni Simon pagkatapos niya ng grade 8. Ngayon, si Simon ay isang 21 taong gulang na estudyante sa universidad at sinabi niyang ang paaralan ay nagbigay sa kanya ng magandang simula sa buhay. Natuto siyang tumakbo, nakilala niya si Jesus, nakatanggap siya ng magandang training. Sa pamamagitan ng paaralang ito, tinulungan ako ng Diyos na maging isang taong may moral at dignidad. Sabi niya, ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagtatayo ng bagong gusali ng paaralan para sa 450 bata na nag-aaral sa Adventist School sa Ani sa bansang India. Sa ngayon, ang mga bata ay nagkaklase sa isang lumang gusali na ipinatayo ng isang German missionary na nagtatag ng paaralan noong 1976. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog sa darating na ika-30 ng Marso. Ganda yung ating mission story, si Simon. Ito yung ating 13 Sabbath offering po ay pupunta doon sa kailangan nila yung sa India, yung mga school, saka sa mga estudyante. Andyan na po, dadako po tayo sa ating lesson study. Kung paano basahin daw ang mga awit. Yung titulo ng ating lesson study ngayon sa araw ng Sabat na ito. Maraming salamat po mga kapatid sa nakipagbahagi sa ating Sabbath School worship. Happy New Year muli mga kapatid and Happy Sabbath. School. Ngayon, pagpasok ni Olive sa school, yan, nakaupo na siya. Tapos,
Magandang umaga po mga kapatid. Happy Sabbath po. Ano kasi, matagal-tagal na rin po kasi na hindi ako nakatayo dito. Lagi lang siguro promotion na to. Pero sa Divine, parang nanibago ako. Alam nyo ba mga kapatid, kanina, nawala sa isip ko, ako pala yung speaker. Ako maka-opening prayer kanina. Kala ko scripture reading ako, kaya sabi ko, ay, speaker pala ako. Sorry. Nawala. Alam nyo, sabi ni Joey, pinakalma ka ni Jim. Kasi kinakabahan ka. So, mandaling nakalimutan ko.